Nakikita kong tatlo kayo dito. This could be a love triangle right here. Pero I think alam mo, may energy ganun eh. But this is not the type of love triangle na meron ditong pag-backstab or whatever, ha? Okay? Lalo na sa situation mo and with this person. Okay? But tatlo kayo dito. Let's see, no? Kung may energy man rito ng backstabbing, I think it's more likely dun yun sa third energy. Okay? So, let's see. Meron ditong sitwasyon na pwedeng kayo to or yung energy, no, na nakukuha natin, no, nakakonect mo dito is this is something here na nahihirapan siya ritong kalimutan. Because while shuffling, I saw first the Five of Cups and then there's this Ten of Coins. So meaning to say, meron siyang nahihirapan dito na kalimutan. For some reason, it's Cup. Kaya possible na yun ay person. Tao. Let us see. Alright. Okay. Okay, so there, no? Hi mga babes, no? Kamusta naman kayo? And happy Monday sa ating lahat. So yun nga, nabatiin ko muna kayong lahat ng hi and hello everyone. Ako po siyan, mga new subscribers tuloy kayo at sa mga returning na mga viewers. Thank you po sa inyong palagiang pagtambay at walang sawang pagsuporta sa akin at sa isa ko pang channel. So, kung hindi nyo pa nalalaman, yes, you heard it right, mayroon pa po tayong other channel na pwede ninyong tambayan. So, ang link po niyan is nilagay ko sa description box nitong reading na to. Kaya kung interesado ka na tambayan din yan, then, pwedeng-pwede mong gawin yan. Basta tandaan ninyo kayong lahat, okay? Just take only what resonates, okay? If you feel connected and drawn with the reading, then you can claim the messages. And if not, okay, just leave the rest behind kasi baka para sa iba, iyon. Okay, so wala rin tayong gender dito, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede nyo rin pong pagpalit-palitin yung roles kung gusto ninyo kasi isa naman itong general reading. And at the end of the day, palagi po kayong may free will na free nyo pong gamitin anytime, anywhere. So yun nga mga babes, timeless ito, pwedeng tapos na sa iba, pwedeng sa iba naman ay nangyayari na ngayon, sa iba naman ay hindi pa, at mangyayari pa lamang. But with the presence of Ace of Swords energy, Knight of Cups, full card energy, someone here will tell you something like may sasabihin siya sa inyo and this might make you feel excited or parang mapa-flutter ang inyong heart. Kung sino man tong energy na to na lumalabas rito na siya ay crush mo or meron kang pagtingin sa kanya yung iba, may feelings kayo sa taong ito, no? So, syempre,
it's a natural feeling na talagang mai-excite ka or makakaramdam ka rito ng saya 'no, lalo na kapag meron ditong sinabi yung crush mo sa'yo. At kung ano yung sinabi niya sa'yo rito 'no, I think this is something here that, you are wanting to hear. Gusto mo talaga itong marinig 'no. So, nakita ko rito na kung ano man ito, posibleng ang sinabi niya sa'yo 'no is, um mahal ka niya 'no, like yung extent na na magugulat ka, you know? So, yung nakita ko rito 'no, so posibleng sabihin niya sa'yo rito kasi this is something here big, eh, magugulat ka because the Ace of, Swords energy is an energy right here 'no, of something big, a big communication 'no, a big confession. So, puwedeng you never thought that this person here loves you, okay, as well, pero you're gonna hear it galing sa kaniyang bibig or galing sa kaniyang mga labi. Yun ang sasabihin niya sa'yo. But, ah, hayaan mong sabihin ko rito, okay, yung part na hindi mo nalalaman. Yan. Okay? Advice, warning mga babes, no, yung susunod kong sasabihin might make you feel sad, or lonely, pero you need to hear this because this is the truth as well, given by the Ace of Swords energy. This person here with the Knight of Cups energy, okay, is Six of Cups to the Nine of Swords energy. Anong ibig mong sabihin dun, Miss Yan? This person here, okay, hayaan mong maging clear ako dito. This person here likes you. Gusto ka niya, yan ang nakikita ko dito. But, I do see that this person here, with the Six of Cups energy, Nine of Swords right here, this person here is still in love with his or her past lover. In love pa rin siya sa kanyang ex-person right here. Ayan, no? And it's a mistake. Yes. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Maaring ikalungkot ninyo yung sunod kong sasabihin. And it's a mistake na sa'yo niya masasabi yung salitang I love you. Kasi when we say I love you, mahal kita, diba? It must be coming from the heart. Okay? At dapat naka-align yung heart mo sa isipan mo when you say something na ganun kalaki, no? Something huge kagaya ng I love you sa isang person. Okay? So dito, ang iniisip niya or ang naisip niya, kasi mataas yung emosyon niya mga babes eh. Nandito kasi yung Five of Cups energy eh, no? Ang naiisip niya kasi is yung ex niya. Dito sa time na sabihin niya sa'yo na mahal ka niya, ibang tao ang laman ng isip niya at ibang tao ang nasa damdamin niya. Oo, gusto ka niya, pero gusto kong malaman mo na ang gusto at ang mahal ay magkaiba. Because when we say gusto mo siya, yung ibang tao ang magpapakahulugan dun, gusto mo siya, posibleng ma-develop yung feelings mo sa kanya. Yung iba naman, gusto ka niya, meron lang siya mga bagay na gusto sa'yo, pero hindi naman ibig sabihin nun liligawan ka niya. Yan, no? Pag sinabi mo naman na mahal, ibig sabihin meron kang emotions and feelings para sa isang individual. Diba? Kapag sinabi mong mahal mo siya, gusto mo na magkaroon ng mas malalim na connection sa inyong dalawa. Gusto na pakasalan at umabot sa hanggang saan, no, ang inyong relasyon. So, yun yung ibig sabihin ng mahal. Magkaiba ang ibig sabihin ng gusto at mahal. Okay? Ngayon, Miss Yan, dun ba sa sinabi mong pakahulugan na gusto niya ako? Alin ba dun yung nararamdaman niya na pagkagusto sa akin? Gusto niya ba ako dahil meron lang siyang mga katangian na nakikita sa akin, inspired lang siya, gano'n, or gusto niya lang akong gawing modelo here, no, or namo-motivate ko lang siya, yun lang ba yun? O gusto niya ba ako pero pwedeng ma-develop yung feelings and emotions niya sa akin? Alin dun, Miss Yan? Well, nandun siya.
sa energy na gusto ka niya at posible na ma-develop yung feelings niya for you. Okay. Pero sa ngayon, the challenge for this person over here is the very strong Six of Cups energy, Nine of Swords to the Five of Cups, no? Ibang tao yung, dahil mataas yung emosyon niya rito, mga mahal, no? Ibang tao yung laman ng isip niya, no? Kapag sinabi niya sa iyo yung salitang, mahal kita, or I love you. Ibig sabihin, kahit ikaw yung kaharap niya rito, no? Kasi sinasabi niya rito, it's a mistake eh, sa mind niya, sa thoughts niya, no? So, parang siya ito, no, na, na-overwhelm siya sa emotions niya. Sobrang lungkot niya kasi rito, no? And sobrang nakakaramdam siya rito ng nostalgia. Okay? Kaya nung sinabi niya yun, ikaw yung kaharap niya, iba yung nakikita niya. Yun yung past lover niya. Kagaya na sinabi ko, this person here still in love with his or her ex. Ikaw yung kaharap niya pero dahil sobrang may pagmamahal pa siya dun sa taong yon, okay? Yung nakikita niya parang nagha-hallucinate siya rito, alam mo yung ganun? Okay? Because he or she gusto niya rito na makausap yung tao na yun, okay, in person. Or gusto niya rito na magkaayos sila or magkabalikan. Okay? Possible na hindi yun nangyayari. That's why this person here is actually parang nagpa-fantasize, daydreaming. Okay? Lalo na, nagmamatch pa yung emosyon na binubuga niya at yung aura na binubuga niya, no, doon sa kanya ritong intensyon. So, even though ikaw yung kaharap niya rito, okay, hindi ikaw yung nakikita niya, kundi yung taong yun, who is yung kanyang lover na ex or past person. Yan. So, thing right here is possible na mag-sorry siya sa'yo or possible na hindi ka muna niya rito kibuin kasi nahihiya siya rito. Okay? Dahil alam niya sa sarili niya, no, na parang siya to na, ay mali, hindi ko dapat sinabi yun kay collective kasi hindi naman niya intention na sabihin yun sa'yo. Oo, gusto ka niya, pero sa oras na ito, okay, sa sitwasyong ito na sabihin niya sa'yo or sasabihin niya sa'yo na mahal ka niya, hindi ka pa mahal nitong tao na 'to. Gusto ka pa lang niya. Oo, nandun siya sa posibleng ma-develop in feelings, ninyo 'no, para sa isa't isa 'no, lalo na kung alam niya yung feelings mo for him or her 'no, nandodo'n siya sa punto na posibleng mag-escalate or ma-develop ang feelings niyo for each other pero hindi pa sa mga oras na 'to na sasabihin niya sa'yong mahal ka niya, kasi ibang tao po yung nasa isip niya. So, with this Four of Cups energy right here 'no, and there's this Seven of Coins, nakikita ko siya rito 'no, naghihintay siya rito mga babes 'no, ng pagkakataon, okay, na makapag-isip ng maayos. Kasi magulo yung utak niya, magulo yung isip niya rito, okay? Ganito kasi, medyo malabo kasi yung connection nila nung kaniyang past lover at posibleng naghiwalay sila rito nang hindi sila rito talaga okay. Possible na hindi rin siya nabigyan rito ng right explanation or possible rin 'no, na hindi niya natanggap yung excuse ng kanya ritong past lover 'no, sa kanilang separation or disconnection from each other. However, okay, nung dumating ka sa life niya rito 'no, and you showed your efforts to this person, like you're always there right beside him or her, this person here starts to love the presence, no? Na parang nakaramdam siya rito na gusto niya ritong sumandal sa iba, hindi para maging rebound kayo, kundi parang nakaramdam siya rito na kahit ganun yung pinagdadaanin niya, no, na heartbreak, meron pa ring person na parang nagpapagaan dito ng loob niya. And it happens to be you, collective. So dito, pinapakita sa akin that with the Five of Wands energy, Three of Coins, I mean the Three of Wands right here, pero na-mention ko yung Three of Coins, no? And there's this
very strong rin na presence ng Four of Wands, no? Ibig sabihin, okay, kung mapaglalabanan or mapaglalabanan ninyo rito, no, hindi yung feelings ninyo for this person. Kung mapaglalabanan ninyo yung inyo rito na eagerness na makasama siya, like yung kung willing kayo rito na maghintay hanggang sa kayo na lang yung makita niya, hanggang sa mawala na yung love niya for his or her ex, then spirits are saying na possible na mapagtagumpayan ninyo ang koneksyon na ito. Ayan o, possible na mapagtagumpayan ninyo ang koneksyon ninyo na ito at binigyan kayo ng clue rito ni universe, no, para tulungan kayo rito. Kasi dito nakita ko na talagang gustong-gusto niyo itong tao na 'to, no. Kaya yung iba nakita ko rito na hinihintay or willing kayo ritong maghintay hanggang sa wala na siyang nararamdaman for his or her past lover. So, yung clue na ibinibigay sa inyo rito ni universe, no, at ng angels and guides ninyo, mga mahal, is this 8 of Cups energy, 6 of Coins right here to the 2 of Wands. So, nakita ko rito na hindi na nila pababalikin yung ex nitong person na 'to, okay, na nagugustuhan or minamahal mo. Kasi long time ago pa, nakita ko na nagbibigay na ito ng atensyon or nagbibigay na siya rito ng atensyon sa iba. So nakita ko rito, no, na posibleng meron na 'tong pamilya, like kasal na siya, no, at nasa isang maganda siyang koneksyon sa kung sino man yung pinili niyang tao noon or kung sino man rito yung iniibig niya, no, sa mga oras na mangyari ang lahat ng ito. Wala nang pagbabalik na mangyayari mula sa kanyang ex-person, kaya ang pagmo-move forward ng taong ito na minamahal mo or nagugustuhan mo ay magiging tuloy-tuloy na. Okay? Wala naman talagang shortcut sa healing, mga babes, no? Pero dito nakikita ko na hindi mo naman kinakailangang lumayo sa taong ito, hindi rin naman niya hihilingin dito na lumayo ka muna sa kanya or whatever, no? Pero nakikita ko rito, no, na mas makabubuti pa nga, no, na palagian kang nandiyan sa tabi niya. Hindi para i-pressure siya, no, na andiyan ka na nagmamahal sa kanya, yung like reminders palagi, no, hindi. Okay? Because that is a very strong way for you to be able to get into this person's heart, no? Para tuluyan mo na ditong maitaboy palayo sa kanyang puso at damdamin ang kanyang ex na hindi na kailanman babalik dahil nagsimula na ito ng ibang buhay sa piling ng iba. So nakita ko rito, no, na malaki yung tsansa na maging successful ang inyo ritong paghihintay kung mapipili ninyo rito na maghintay sa taong ito. Nakikita ko rito na darating ang araw, oras at panahon na ikaw na lamang ang kanyang makikita dito. Okay? So nakikita ko rito, no, na itong tao na 'to, wagas lang talaga siya magmahal, no, kaya matatagalin yung pag-alis niya rito ng damdamin niya for his or her past lover. Pero once na mangyari na mabura na ang kanya rito na pagmamahal sa kanyang past lover, ikaw na lamang yung makikita niyang mamahalin dito. Yes, nakikita ko rito magiging masaya kayo sa isa't isa, pero yun nga lang yung challenge, no, kung mahihintay mo ba siya. Yan, uulitin ko lang, may free will kayo mga babes, pero kung pipiliin mo rito na manatili pa rin sa tabi niya, no, habang hinihintay mo, no, na dumating yung tamang oras na wala na talaga siyang feelings, as in, no, like 0% na, no, yung kanyang feelings for his or her past lover, then everything will work out just fine. That's why I mentioned the Three of Coins energy. The Three of Coins energy in the classic tarot means that you will be building a very strong foundation, like the Great Wall of China foundation. With that person, I'm speaking of legacy. Diba? Matibay na pundasyon, connection with this person right here. So definitely, magbubunga rito na maganda ang paghihintay mo kung
pipiliin mong, hintayin ang taong ito. So, ito yung mga mensaheng nakuha ko para sa'yo mga mahal. Muli ako po si Yan Sarang Heyo, Love and Light. Annyeong.